May mga bagong manlalaro na nagbibigay ng saya at may mga bagong manlalaro rin na nagpapalakas ng isang proyekto. Dahil habang abala ang kalahati ng Europa kay Julian Alvarez, tahimik na kumikilos ang Barca para makuha ang itinuturing ni Hansi Flick na mahalagang piraso para sa kanyang bagong koponan. At oo, si Anthony Gordon ay bagong manlalaro ng Barcelona. Ilang minuto pa lang ang nakalipas nang pumirma siya ng kontrata hanggang 2031. Nakasuot na siya ng asul-pulang jersey at habang pinapanood mo ang video na ito, malamang ay sinasagawa na niya ang kanyang unang press conference bilang opisyal na manlalaro ng Barcelona. Pero pansinin mo ito dahil ang kwento ng paglipat na ito ay mas kamangha-mangha pa kaysa sa inaakala mo. Dahil ilang araw lang ang nakalipas, walang nakaisip na kayang magawa ng Barcelona ang isang transfer na nagkakahalaga ng 80 milyong euro bago pa magsimula ang World Cup. At gayunpaman, muling nagawa ito ni Deco. Ngayon, ilalahat namin ang buong kronolohiya mula sa pribadong biyahe hanggang sa pagdating sa Barcelona. Ang medical na pagsusuri, ang lihim na hapunan, ang una niyang pirma bilang Azulgrana. At bakit ba obsessed si Hansi Flick na kunin si Anthony Gordon? Hindi kasi basta-basta ang pagkuha ng manlalaro. Makikita nyo sa mga numero niya kung bakit pursigido ang Barca sa kanya. Kung may natutunan tayo ngayong tag-init, yun ay kapag nagsimulang mag-post ng update si Fabrizio Romano tuwing ilang oras, ibig sabihin may malaki talagang nangyayari. At yun mismo ang nangyari. Nagsimula ang lahat ng i-post ni Fabrizio, ang unang mahalarawan ni Anthony Gordon na sakay ng pribadong eroplano papuntang Barcelona. Mula sa sandaling iyon, pumasok na ang deal sa huling yugto. Napagkasunduan na lahat pero sandali, may mahalagang detalye pa. Habang pinag-uusapan pa ng media ang negosasyon, naayos na ng Barca ang lahat. Ang tanging kulam na lang ay ang karaniwang proseso. Pagdating sa Barcelona, medical na pagsusuri, pagpirma at opisyal na pagpapakilala. Mag-ingat dahil sa pagdating ni Gordon sa Barcelona, mas marami itong ibinunyag kaysa sa inaakala. May detalye ring nagpapakitang tapos na ang kasunduan bago pa siya dumating. Lumapag si Anthony Gordon sa pribadong terminal ng paliparan ng Barcelona, Josep Tarradellas, pasado alas 3 ng hapon sakay ng kanyang pribadong eroplano. Hindi basta nag-iimprovisa ang Barca ng mga galaw na ganito kalaki. Kapag nakarating na sa puntong ito ang manlalaro, pirmado na siya ng Barcelona at kadalasan na pagkasunduan na lahat. Ang sumunod ay pumunta sa ospital ng Barcelona. Matagumpay niya na pagdaanan ang medical check-up, physical test at pagsusuri para matiyak na nasa perpektong kondisyon ang manlalarong Ingles. Tandaan natin na si Anthony Gordon ay tinawag ng kopo ng Ingles para lumahok sa World Cup. Wala nang atrasan pero may isang bagay na talagang umagaw ng aking pansin. At ang napansin ko, sa mga oras na yon, ang mga tao sa paligid ng manlalaro ay nagpapakita ng lubos na kapanatagan. Walang kaba, walang pagdududa, walang alinlangan. Alam ng lahat na si Anthony Gordon ay magiging manlalaro ng FC Barcelona. Ipinapakita nito kung paano niya natutunan ito. Pinaghandaan talaga dahil si Deco, linggo-linggo ng tahimik na kumikilos na walang nakakaalam na isinasara na niya ang isang paglipat na tiyak pag-uusapan. Pero kailangan talagang huminto dahil kung natuloy ang paglipat, ito ay dahil kay Deco at sa paraan niya ng pagtatrabaho. Sa palagay ko, unti-unti nang naunawaan ng mga Barcelonista ang bigat ng trabaho ng ating direktor ng iSports. Dahil pinag-uusapan natin ang isang internasyonal na manlalaro para sa Inglaterra, regular na starter sa Premier League, bituin ng Newcastle, maraming nagkaka-interes sa kanya. Kahit ganon, nakumbinsi pa rin siya ng Barca sa ilang oras lang. Ang susi, ang kanyang bilis, ang pagiging discreet at ang plano ni Deco para maisara ang mabilisang pagkuha na ito. Habang naghihintay ang ibang mga club sa World Cup, pinabilis ni Deco ang lahat dahil malinaw niyang nakita ang isang bagay. Kung maganda ang ipapakita ni Gordon sa World Cup, tiyak natataas palalo ang presyo niya. Kaya naman kumilos agad ang Barca at yan mismo ang ginagawa ng mga pinakamahusay na sports director. Matukoy ang isang oportunidad bago pa man ang iba at tapusin ito agad-agad. Kung iniisip ng iba na si Anthony Gordon ay darating lang dahil sa goals niya, nagkakamali sila. Gusto siya ni Hansi Flick dahil sa mas mahalagang dahilan,
Hindi lang basta winger si Anthony Gordon, isa siyang makina sa pressing. At ito mismo ang hinahanap ni Flick, ito ang kinahumalingan niya, ito ang dahilan kung bakit sinabi ng German coach ang kanyang oo sa direktor ng sports para tapusin ang deal. Dahil kapag inaral natin ang advanced na statistics, matutuklasan natin na si Anthony Gordon ay isang tunay na artista sa matagumpay na pressing, sprints, bawi ng bola, depensibong intensidad at trabaho ng walang bola. Si Gordon ay kasama ng ilan sa mga pinakamahusay na winger sa Europa at dito maraming fans ang magugulat. Dahil sa ilang mga kategorya, si Anthony Gordon ay pumapantay sa mga manlalaro na kasinggaling ni Kvaratskhelia, Luis Diaz o Rafinha. At hindi dahil pareho siya sa kanila. Siyempre, may pagkakaiba pa rin, may agwat pa rin. Si Luis Diaz, ang Colombiano, o si Kvaratskhelia, manlalaro ng Paris Saint-Germain, ay nagpakita ng mga kahanga-hangang numero. Si Olise mismo, si Rafinha mismo, kahit na ngayong season ay hindi niya nakuha ang mga numero tulad ng dati, sa mga estadistikang pinag-uusapan natin, isa siya sa mga pinakamahusay sa mundo. Kahit na hindi siya kapareho ng lahat ng nabanggit, si Anthony Gordon ay may taglay ding matinding pagiging kompetitibo na hinihingi ng modernong football na pinapanday ni Hansi Flick sa Barca. Para sa Aleman na coach, mahalaga ito. Dahil gusto ng Aleman ng mga winger na umaatake, pero gusto rin niya na nagtatanggol. Gusto niyang mag-press, tumakbo at pahirapan ang kalaban. At si Gordon ay eksaktong ganoon. Ngayon, nagpo-produce ba sila ng opensa? Siyempre, oo naman. Ngayong season, si Anthony Gordon ay darating sa Barca na may kabuang 17 goals at 5 assists. Ibig sabihin nito ay may kabuang 22 direktang ambag sa goal. At lahat ng ito, sa edad na 20 up at naglalaro sa Premier League na siyang pinakamahirap na kompetisyon sa buong mundo. At ibig sabihin nito ay maari pa siyang mas lalo pang mag-improve. Hayang ilabas ni Hansi Flick ang potensyal na manlalarong ito. At ito ang tinataya ng Barca. Hindi lang nila kinukuha ang kasulukuyang Gordon. Kinukuha nila ang Gordon na maaring tuluyang sumabog ang galing sa ilalim ng pamumuno ni Hansi Flick. At ito ang nagpapaliwanag sa investment ng Barca. Dahil naniniwala ang club na kinukuha nila ang isa sa pinakakumpletong winger sa Europa. Pero sandali, dahil kagabi may nangyaring nagpasaya sa mga tagahanga. Ipinapakita nito na lubos na naunawaan ni Gordon ang lugar na pinuntahan niya. Pagkatapos ng check-up at pagdating sa hotel, may tagahanga sa parking lot na humingi ng kauna-unahan niyang pirma. Dahil dito, unang beses siyang pumirma para sa isang fan ng Barca at ipinakita ang pagiging approachable niya, nagulat din siya na nakapasok ang fan sa loob. At nakuha niya ang pinakamahalagang kayamanan, ang unang pirma ni Anthony Gordon. Pagkatapos, dumalo siya sa welcome dinner na inorganisa ng Barca. Nandun sina Deco, Boyan, Alejandro Echevarria, Joao Amaral at ilan pang miyembro ng istrukturang pampalakasan ng Barca. Nandun din ang mga kinatawan niya at ilang miyembro ng pamilya ng manlalaro. Unang malaking pagkikita at unang gabi bilang football player, hinaharap na manlalaro ng Barca. Tiyak na marami silang napag-usapan tungkol sa darating na season. Dahil pinapakita nito na nararamdaman na niyang bahagi na siya ng proyektong ito. At ngayon ay opisyal na. Si Anthony Gordon ay may kontrata na hanggang 2031 bilang bagong manlalaro ng Barcelona. Siya ang unang at malaking signing ng Barca para sa season 26 hanggang 27 at perpektong kinakatawan niya ang ideya ni Hansi Flick. Mas matindi, mas presyon, mas bilis, mas gutom. At dito, itatanong ko sa inyo ang sumusunod. Sa tingin niyo ba magiging starter si Anthony Gordon sa Barca? Ito ba ang signing na kailangan ng Barca? Pwede ba siyang maging world star kay Hansi Flick? Basahin ko ang mga komento nyo. Kung nagustuhan mo ang signing, ilike mo ng todo. Mag-subscribe kayo dahil nagsisimula pa lang ito. Dahil pagkatapos ni Anthony Gordon, baka mas malaki pa ang susunod na target. At oo, alam nating lahat kung sino ang tinutukoy natin. Kaya pamilya, mag-subscribe ka sa channel at magkita tayo sa susunod na video. Barca noon, ngayon at magpakailanman.